Hello guys! Kamusta po kayo? Ay, di ko na ganun. Few moments later. Hello Hello, guys! guys! Kamusta po kayo? Ito po yung update po namin dito po sa aming journey sa pagkuha ng aming first property po sa... Saan nga ba to? Hi, View! Hacienda! Yes guys. So kung nasabaybayan nyo at kayo po ay subscriber ng ating channel, i-share ko po sa inyo kung ano yung announcement namin. So, bibigyan na po natin ng short information about what we do. By the way, ako nga pala si Kuya George. Hati Mitch! Right. So, gumagawa po kami ng content about property near Clark, kung ano yung magandang i-invest, lalo na sa mga first-time homeowners at saka sa mga retiring, no? Yes. Kung kayo ay OFW, gusto nyo nang mag-settle dito, or kahit hindi man mag-for good dito sa Pilipinas, but good thing pa rin na meron kayong property dito. So, yung journey namin about this property ay nilagay namin doon sa playlist ng channel nito, si Kasanting. Kasanting, So, yes. from reservation, ano Step pa? by step. Yes, application, no? At yung turnover, kung paano i-punch list, no? So, marami tayong mga tips and guide about punch listing, guys. One of our client, no, sa US, I think na-vlog ko yung unit na na-acquire nila. Hindi dito sa Heavy Hacienda. Doon sa katabi nito yung First Park Homes. Magalang dito siya. Pero magkakapit tayo, Kuya George, ha? George, salamat! Kuha na kayo habang meron pa. Habang meron Yes. pa matitira. Dalawang unit yung kinuha nila dun sa First Park. And yung isa residential, yung isa, no, ginawa nilang Airbnb. Okay? So, yung unit na yon dinrest upan nila. Okay, dinrest upan nila. And yung unit na yun is meron siyang concept, yung Japandi na concept, no? And nakakatuwa lang dahil yung community ni First sold out na almost 2 years na. But yung investment niya, no, nag-acquire siya ng property, and then ginawa niyang short-term rentals, like inano niya sa Airbnb. Shout out pala, hindi niya alam to na hindi niya natin alam. si Sir Paulo. So, Ma'am Eteline, Sir Lawrence, ayan. So, nako, si Sir Paulo, guys, I think na-acquire niya yung property is 25 years old. Nasa US siya nag-work that time. Wala siya dito. Wala siya dito. So, umuwi yung mother niya, ipa-flash ko yung screen, and yung ano namin, reservation, and then dun sa turnover. The good thing about it, kahit na malayo siya, nasa US siya nag-work, napaka ano niya, parang alam mo yung negosyante talaga yung... Business-minded talaga siya at a business-minded. very young age. Yeah, oo. 25 years old. I think 24. 24 yun. Kasi si Lawrence, mga nasa 30. Oh, yung kapatid niya, yung representative. Tapos umuwi yung mother niya, na in-invite din tayo sa blessing. Open, Atin na natin na blessing, house blessing ng ating client, ano, na si Ma'am Eteline. Ayan. What's this? Barbecue din. Barbecue din. Kasi ano eh. This one. Barbecue din. Barbecue din. Dalawang klase. Reyes barbecue. Dito din sila. Ano na lang sila, magsabi na lang. Ganyan, no? Hello. George! Sa house blessing. At minakita din sa atin yung unit na dinrest upan ng anak niya. Kaya ko siya na-share because Nagkaroon tayo ng idea. nagkaroon kami ng idea because of that. Siya nga, na-operate niya yung business niya na nasa Amerika siya. Yes. So, Okay? Nasa Amerika siya. And then, kung titignan mo yung sinishare ko ngayon sa inyo na link, makikita mo, ano na siya, kumbaga, guest favorite. yes. Okay? Guest favorite. At ilang book na, nakapag-ilang book na siya. And ngayon is, I think, kung check nyo yung kanyang mga bookings, makikita nyo naman dyan, yung, I think, next week or this week is fully booked siya. Oh, Yes. On. So, nung last video kasi, di ba, meron tayong
may nag-comment doon na wala na daw yung Airbnb, no? Medyo hindi na daw siya, kumikita because of the, nangyayaring situation niya. So, dito ko naman i-connect yung experience namin. So, yung experience ko ng client na nakakapag-operate siya, even nandun siya sa US. Kasi, inagyan lang niya ng smart lock eh. Tapos, pag may ginawa niya, yung May booking. booking, tapos, doon na i-send yung code. Okay, makakapasok na yung guest. And then, after the checkout, meron siyang yung cleaning, yung maglilinis doon. Mag-replace ng mag-laundry, cleaning. So, pwede ka kasi maglagay ng cleaning fee. So, yun yung babayad dun sa cleaning company. Okay? So, ayun. Grabe, no? They do it automatically. At ngayon, nasa 2 years na. So, almost bawinan niya yung in-invest niya. Di naman siya as in totally ROI pa. I think, ha? But, the thing is, sold out yung community. Sold out. Wala ka nang, kahit na gusto mo mang bumili doon, wala ka nang mabili. Okay? Hindi na rin siya may expand kasi mga private company na yung nasa tabi na. No? Wala nang expansion. And since naka-acquire siya by that time, at kahit naman na hindi pa siya nakapag-break even, grabe yung long term niya. Yes. Long term na kaya niyang i-operate yung kanyang business na kahit na balita ko, nag-share nga si Ma'am eh. Nagbebenta pa daw yung parang yung parang Marami sardines. siyang, hindi kahit yung Yung candle. niluluto, yung candle? Sa kanya rin. Sa kanya din idea. Scented Candles. Ang dami niyang ang dami niya. In young age. So kami, Napaka-brilliant nung yung isip niya. Isip niya. Tapos, kami, syempre 30, ayaw ko na 37. i-reveal. 37 na-reveal na niya. So, kami, ganon, although nasa real estate kami, no, at nakaroon kami ng idea, no, na isubukan. Kasi hindi lang although may mga client akong gumagawa na ng ganon, but the thing is that kami, yung experience naman namin. Yes. Nag-acquire kami ng property to live. Ngayon, gusto naman may experience kung paano naman maging host. Yes, maging host. So, ayan na nga guys. With that, sabihan na natin? Oo. Yes. Pero di ba may mistake tayo nung una? Yes, okay. Ito guys, it saves you a lot more time and money. Kasi yung experience namin nung pag nag-Airbnb kami, kasi wala kaming yung ayoko naman siyang guluhin, no, si Sir Paulo, no, na nasa US. Pero ako, nakuha ko yung conceptualize niya. So, meron pa lang talagang verification. Yung verification para taga si Airbnb. I think bago lang siguro yun. Nag-set up tayo last year, right? No, ng isang Airbnb namin, no? And then 3 months. Wala pang booking. Walang booking. 3 months. Imagine walang booking. Nag-set up kami, naglabas kami ng pera for set up, no? Complete. I'm talking about yung another Airbnb namin. Yes. Sa likod ng yung office. pinaka-try out. Yes, natin. try out namin so last year. So, kala namin wala talagang booking. Wala talaga as in. Kasi na-miss namin Burma. Supposed to be dapat marami yun eh. Diba? Nag-start ng December, no? Oo. Yes. Nag-start yun I think October, November, December, basta 3 months. So kung 3 months siya, November siya nag-start. Oh. Until November, January. until And then January. doon mo na Yes. Parang ganun siya. No? Basta nga 3 months yun, wala siyang booking. Ito, pakita ko sa inyo yung wala talagang dyan. So, meron pala siyang nire-register, no? So, at least, na-try natin. Yes. So, imagine, kinredit card pa namin lahat ng mga gamit doon. Kasi, aircon, 2, tapos pinernish pa namin. Ayusan pa talaga siya namin. Here's the thing, no, na-figure out na namin na kailangan pala siya gawin yon, na-register siya sa parang Google. And then, all of a sudden, I think that was February, no? February.
sunod-sunod yung booking. Yes. Grabe, sunod-sunod Tapos yung may booking. nag-book talagang whole March. Di ba? Oh yes, tatlo na siya nakabook. Tapos, Actually, 3 days lang ata, tapos nag-extend. Tapos Yes. hanggang inano na niya na buong March. yes, inano niya sa buong March. Kasi talaga guys, ginawa namin talaga yung kumbaga cozy, yung feel at home. At tinirhan din namin siya. So later, siguro after this video, isa-site tour namin kayo doon. I think napapahapyaw na rin namin yun. O kaya pakita mo na lang yung link. I Yung think. link? Aha. Okay, ito siya yung link ngayon. Pero gagawa natin siya ng separate video. Kasi ang purpose of this video is to encourage you guys na simulan siya, no? Nandito kami personally, nagkamali nga kami, di ba? 3 months wala tayong booking, and then all of a sudden meron lang pala siyang i-register, i-verified na doon naman sunod-sunod, no? Yes. Grabe, sobrang sulit din talaga. Yun yung sa una naming Airbnb. Now guys, kung saan tayo ngayon, sa resident namin or yung aming bahay dito sa Hacienda. Nung sinet up namin siya, this is I think 2 weeks ago, no? 2 weeks na ba? Yes, 2 weeks. 2 weeks. Ang nangyari nito guys, sinet up namin, nilinis namin kasi, di ba, tinirhan namin siya. No, for about 2 years. So, meron talagang di ba? Ang nangyari, 2 years? 2 years. ay 2 years. Hindi, actually, magwa 1 week pa. No, yung tinirhan natin to. Okay. 2023 kasi tayo nag-move in, di ba? 23. 2023. Yata, yes, So, 2023 na move in kami dito. Siyempre, yung medyo yung mga gamit, kalat-kalat, di ba? So, inayusan namin nung 2 weeks. Okay? 2 weeks ago. 2 weeks Hindi, ago. 1 week ago. 1 week ago? Actually, ganito na talaga yung setup niya. Kaso, inalis natin yung mga abubuot. Oo, kasi pagka tinirhan mo na personally, ang daming nakatambak. So, inalis namin yun. Parang, inalis namin siya totally yung mga hindi talaga kailangan. No? So, nag-ano ka talaga kami ng deadline. Imagine nyo guys, kami 3 o'clock, no? 3 Actually, a.m. 1 week lang yun. Kasi kung di ako nagkakamali, last Tuesday. Last Tuesday lang? Oo, last Tuesday. Kasi Okay. after the meeting. So, after the meeting, last Tuesday, Tapos linis na kami. every late afternoon, tapos sumuwi tayo alas 12 na ata. Yes. naman. Hello guys. Good morning na kasi 1 a.m. in the morning. So this is our preparation for the first booking. Later kasi nag-early check-in yung client natin. From Betis pa siya. So, ayan. Pinapray na namin yung mga accommodation, syempre. So, tour ko kayo. Pan entry dito. Medyo makalat pa siya. But, yes. So, we have here. Ayan, ito yung mga gamit. And, tapos, ayan, heater, induction. So, and then, meron tayo dito ang mga set dito, pag gusto nila. Alright. Then, tour ko kayo dito sa, ayan, sa bed. So, this bed, siya. Okay. So, mayroon dito ang closet. So, nilins na rin namin sa likod. Alright. And dito naman, nilins na rin natin. Sinek na rin natin yung mga aircon kung gumagana. So, meron dito ang 2 single bed. Pwede ko siya mag-adjust. And, of course, the CR. The CR natin. Ayan siya.
Tapos, ayan siya. Ito naman yung sala natin. Kaya man gusto din mag-Airbnb, na-avoid na namin yung unang mistake namin noon na hindi namin verify yung place. Okay? Okay? So, ginawa namin, since nagkaroon kami ng mistake nung una, 3 months pa kami walang booking, at yung lahat ng mga nabili naman nun is credit card pa. Yes. So, imagine nyo guys, hindi basta-basta din. Hindi lang credit card, pati yung mga bills. Yes, mga bills kasi binabayaran namin siya, no, monthly. So, ang nangyari doon, nagkaroon kami ng learning. Yes. Nagkaroon kami ng learning na kailangan parang i-register sa Google. So, nung nalaman namin yon, kasi sunod-sunod nga yung booking namin eh. Recently. Sinet up na namin to. The next day, may reservation time. oh, wala pa 24 hours. Wala pang 24 hours. Meron kami reservation. Ito naman guys, no? Yung client So, namin. parang nakaka-excite na nakakakaba pala pag kami booking. Kasi unexpected kasi. Kailangan talaga pag Yes. may nag-check out. As in, naayusin mo agad yung unit. Kasi you'll never know. Yes, you may never know. magbubook agad. Yes, oo, grabe. And then, nung naka-receive na tayo ng reservation noon, hindi pa siya fully linis talaga. Di ba? May mga naiwan pa tayong mga panlinis. Kaya, nag-overtime kami. So, ito yung video na yon, yung alas 3 na Oo, inaabot kami ng madaling araw. Ang madaling araw, kakakis-kis kasi alam nyo guys, yung bahay pag hindi masyado natitira yung butike, no? Oo. Minsan pagka hindi mo na Butike, yung gagamba. mga ipot nila, yung mga poops nila, dumidikit dun sa beddings. Ang dami. So, nilinis namin, kiniskis namin yon kasi gusto namin yung first namin talaga na mag-book dito is satisfied sila. At ito na nga guys. Masasabi ko dahil papasok ko naman dito yung nangyari ngayon na 'di ba nagkaroon tayo ng crisis. As much possible guys, kung may mga property na kayo, i-utilize nyo na siya. Kasi ang nangyari ngayon, yung una naming guess is ganito. Galing silang taga Betis, Pampanga. Santa Rita. Sa Santa Rita. Brand out doon. At yung guest namin ay work from home. So naghahanap sila ng lugar, staycation na kung saan sila. May connection siya. Yes, may connection. Makapag-work pa rin sila. Oo. So, in-request nila na merong parang wire na ilalagay daw sa laptop para mabilis yung connection nila. So, sabi ko, oo, meron kaming fiber, naka-fiber kami. No problem na. So, ayun na nga. Yun yung reason nila bakit sila nag-renta. Naghahanap. Working siya. So, about working siya. So, yun, hindi lang naman pala yung Airbnb, yung mga short-term rentals. Yung para sa leisure lang. Yes. It's more on about parang options. Kasi 'di ba sa crisis natin ngayon, possible magkakaroon ng mga interruptions, 'di ba? Yung power Interruptions, ganyan. So, kung may mga places kayo, yung lugar niyo hindi masyadong naapektuhan. At the good thing about it, dito, insert ko lang din yung Highview Hacienda. Ito rin yung takbuhan namin. Oo. Kasi way back 2 years. 2 years na bihira lang parating walang electric doon sa tinitirhan natin. Yes, oo. So, Sabihin na napapadalas natin, yung Pelco uwi 2. namin dito. Oo. Pelco Pelco 2. Ito kasi is Pelco 1. So, sabi naman lang, yung Pelco 1, hindi masyadong, hindi siya maraming load, naka-load kasi agricultural siya eh. So, yung mga industrial park, meron silang sariling power eh. So, hindi siya kargado. So, dun sa Pelco 2, medyo talagang niya siya eh. Ang dami niyang sinusuplayan dahil nga urbanized siya. Dito, Magalang is more agriculture. Kaya, yun isa mga nabasa natin, no?
hindi masyadong, yung consumption ng electric, hindi masyadong ganun ka malaki yung volume. Kaya bihira lang yung power interruption. At high-tech, guys. At mura. Ang mura, no? Oo, medyo mababa 3 pesos, siya. no? Sa natin. Tapos makikita mo yung bill through apps. Si Ma'am Marcela, nung nagstay siya dito, 3 months siya, no? Na nagstay dyan. 20 po, halos yung aircon niya, umaandar, talagang maandar. Although 2 horsepower yung aircon, isa lang. Nabayad lang yung 3 months, 6,000. Hindi, tsaka Gulat na gulat siya. nagulat siya kasi expected niya yung 3 months na yun. Oo. Ay, ito lang talaga yung babayaran ko, sabi niya. Kasi Hindi siya in-expect niya na, makapaniwala. nagpe-prepare na kasi siya, nasa 15 to 25. Nagpe-prepare talaga siya, guys. Kasi pumunta kami doon sa, kasi hindi niya alam. Kasi galing siyang Amerika eh. So, nag-ano siya dito, nag-stay siya dito kasi nakaset up. Alam niyo na yon. So, kung kayo may follower ko, nakita niyo na yung bahay niya. Laging nabablog. Nag-stay, laging nabablog. So, yun na nga, guys. Isa sa mga advantage na dito, no, locations. And, ayun, ang masasabi ko lang naman dito yung tubig eh. Medyo madilaw talaga siya kasi mataas sa iron and manganese. Ganun, given na daw talaga yun sa Pampanga. Pero may mabibili ka naman na yung parang filtration. Yung filtration. Pero yung yung observe namin dito, nung una, yung kami-kami pa lang, yung konti pa siya. Kailangan talaga mag-flashing talaga, no? Pero ngayon, di na masyado. Hindi na siya masyadong yung parang yung nag-discolor yung tubig. So, yun lang naman yung ko dito. Pero sa pressure, wala akong masabi. Malakas. Sobrang lakas, guys. Balik tayo dun sa business. Dun sa yung Airbnb. So, nakatulong na tayo. Satisfy yung client natin. At nakapag, siyempre, parang working siya. And then, siya, parang naka-vacation. Na? Ang galing, nakapagtulong tayo. Tapos nag-request siya nun medyo 100 Mbps. Although fiber yung connection namin dito, RTDS. So, sabi niya, pwede bang yung connection. Yung connection natin, yung taas, yung if ever, pwede lang naman. Kasi nga, nag-work from siya. So, in-increase namin, guys. No? 200 Mbps. Kasi nasayahan kami. So, tsaka first booking natin eh. Yeah, So, actually, hesitate. Yung parang nag-iisip pa nga tayo, ready na ba talaga tayo? Ito Kaya na ba nga. talaga? Okay na ba tong unit? Oo nga. So, we need to start somewhere. At nandito na rin eh. So, really enjoy it. Yun, 200 Mbps, nung na-increase ko yun, meron na naman booking. Diba? All of a sudden, magkasunod yun sila. magkasunod yun sila. Siguro, working din yun sila eh. Kasi, nakatulong din yung increase natin yung Mbps 200. Working din sila. Mag-asawa. Hindi ko pa nakita kasi, siya automatic eh. Meron lang code ako, yung box. Key box lang. Tapos, binibigyan ko lang yung code after nila ma-reserve yung unit. So, pumunta lang siya dito. Ang galing, no? And then, yung next namin na booking, sa April 2 to 3. Yan. So, meron kasi kaming garden, guys, no? Nagtanong lang siya kung mayroong grill. Yes, meron. Tsaka ito pa yung pinagtataka nila. Sure ba talaga na buong area? Yes. Kasi ang laki nga nung space. Yes. So, guys, kung meron kayong mga extra space dyan, do it. Kasi, extra income din yan. Kung nakabili na kayong property, tapos hindi nyo alam kung paano. We will guide you, no? Kung halimbawa, kung gusto nyo i-set up yan, I'm willing to help, no? Basta may, time lang ako. No, baka kasi, yung ma-constrain yung time ko. So, I can share you some insight kung paano nyo i-utilize yung inyong unit, or we can do partnership, di ba? Depende na sa atin, no? And also, ito na nga yung announcement natin. Pwede po kayong ito yung link ng Airbnb. Check nyo lang yung unit. Okay? And then, meron akong ilalagay na QR code. Or message nyo na lang ako directly
So, meron kayong 30% Percent. discount. 30% off, no? 30% off. Kung ano yung rate natin dun sa Airbnb, 30% off kung ibibigay sa inyo. So, yung ano naman dyan, panglinis lang naman, tapos pang sa internet natin, sa maintenance natin, sa mga kunan, para mas ma-improve pa natin siya, maayos pa natin siya. So, Tsaka para may experience din. Oh. Kasi may mga inventory pa tayo sa phase 4, baka gusto niyo kumuha. So, experience niyo muna yung Unit. yes, yung community, guys. So, pag nagustuhan niyo yung community, nakatulog kayo, okay pala dito. Diba? Why not consider buying, diba? So, ayan guys, maraming salamat. Ano pa, may dadagdag ka? Nag-graduate kasi yesterday yung daughter namin. Yan. Siyempre, para may congratulation din kami. Yeah. Charan! Charan! So, ayan guys. So, we acquire another property guys, na dito sa phase 4. Okay? So, really enjoy the community at kapag kasi na sold out na to lahat ng Highway Hacienda guys, hindi na sila maka-expand. Maka-expand. Imagine mo, gilid by yung side by side, lahat in Company na. lahat company na. So, 'di ba? Now is the Tsaka time. pataas kasi yung property. Yeah, now is the time. Kahit ito guys, ito imagine mo yung buwan namin dito at 19,000 magkano? 19,500 monthly. Hindi namin inaano guys. Hindi So, namin parang in short, kung ano yung kikitain sa Airbnb, ito na yung yes, monthly. monthly niya. Oo. Kasi nung ito nakuha natin to na 1,000. 8,000 monthly. Noon Through guys, Pag-ibig. Pag-ibig. Noon guys, plus yung lupa is 12,000 Na diba? in-house. Sabi namin sa sarili noon guys, ang laki ng babayaran. mabigat, Tsaka bago pa mabigat. lang ako sa real estate noon, so hindi pa talaga stable yung income namin. So, sumatotal noon. Nag-ano na kami. Siya, to 21,000 nata monthly. Yeah, 21,000 monthly. Hindi ko alam kung saan ko siya kukunin. Okay? But, alam niyo yung 21,000 pala ngayon. Sa Ang liit ganitong lang. sa ganitong property. Worth it. Worth it In siya. 3 years, parang wala na lang siya eh. No? Ang daming kumbaga, kung di namin tinake, Yung action. Yung Hindi kami action, nag-action. no? Take ng action. Hindi namin siya ma-experience yung ganito. No? So, ayun. Gusto ko lang namin i-share yung journey namin na kung gusto niyo subukan something no, na itong property investment no, sa inyo to. So, kung kayo man ay working, no, OFW, magsimula po kayo somewhere. No? Kasi ito na lang bahay, 8,000 monthly. Kung ayaw nyong mag-extra kasi mabigat yung extra kayo. 12,000 kasi Pagka yan. pag-ibig yan. Hindi, ang ginawa kasi natin dalawang adjacent lot eh. Pag lot lang, although okay naman yan, In-house talaga pero maganda siya. kung plano nyo siyang short-term rental, bahay na rin. Kasi mataas yung material kasi no, ngayon no. So at least pag pwede nyong pag-isipan na pa-renta or pa-Airbnb, short-term rental yung lugar. So, 8,000 lang to. Itong bahay na to. Pero, tatlong booking lang. No? Nakaka-survive. Tatlong booking lang siya. Basta guys, ito naman, experience, Tatlo or customer service. apat? Kasi Tatlo. 2,000 eh. 2,800 kasi yung regular. Okay. 2,800. Oo. So, or kami ng 2,000 or apat, break even na yun. O kahit na tatlo nga lang eh. Tatlo Kasi or magano apat. ka na lang, dagdag ka na lang. Worth it siya. Worth it siya. We're here to guide you guys. We experience it, we're doing it. May mga na-acquire din kaming property dito, yung long term naman. Although okay din naman yung long term kasi parang Expected mo na yung na-set up na natin, no? Tapos
Yung parang monthly nakalimutan mo na lang siya. So, meron din kami, pero hindi na namin siya i-share sa inyo. Ang i-share namin ito, ganitong setup. Yes. Kasi it's fun. And it's more, parang nakokontrol mo. Nakakontrol mo. Tapos, wag Hindi ka... kasi ang purpose naman natin dito, bakit Airbnb, ayaw natin ng long Ayaw natin term. long kasi- para makauwi-uwi kami Yes, dito. makauwi pa rin Makapasyal-pasyal kami Yes. dito. Walang booking, kami naman yung mag-check-in. Yes. Check-in. Check it na. So, pero you know what guys? Ang na-feel ko dito, ewan ko lang sa'yo kung anong na-feel mo, no? Mas naalagaan yung bahay. No, totoo. No? Ang saya maglinis pag may... Kasi every time kasi na may check-out, linis. Kaya, minsan kahit naglalaba ako sa gabi, washing lang ako. Masaya ako kasi Masaya alam ko kasi may income. May income eh, di ba? So, Parang aside from... sinisipag ako maglaba. Aside from meron ka ng ganitong setup, no? Di ba ang sarap kasi control mo siya, nauuwian mo siya, nagagamit mo siya, at the same time, na nakakatulong ka rin. So, hindi ito yung tipo na kind of business na parang kita lang yung mo. Oo, yung iniisip. Inisip mo. Hindi. Ito yung kind of business na kung saan it's all about the community helping to each other. Kung anong meron ka, i-share mo at share ko naman nila kung anong meron sila. Yes. Diba? So, isipin mo kung paano ka makatulong sa Tsaka, isa rin yung mga guests. para makapag-decide sila. Yes. Kung nagustuhan nila, makakapag-decide sila or makakaisip sila na, gusto ko rin ito. So, mag-i-start na sila noon na magkuha ng property. Yeah, depende sa inyo. So, it's a kind of experience muna. And later na yung decision. yeah, the decision. So, it just, magkano lang ito? Wow, 1,900 per night. Na-experience nyo na to. Then, you can go around. Diba? The community. Ano pa ba? See, live for a couple of days. No? Depende na sa iyo kung ano talaga. And then, we can discuss the options. So, ito yung isa sa mga ma-recommend namin. No? You can direct message me kung gusto niyo mag-book dito. No? Check natin yung availability kasi kailangan i-coordinate din yan sa calendar ng Airbnb para ma-cancel natin yung day. Basta kung mag-direct booking at napanood nyo tong video na to, meron kayong 30% discount. Discount. Yan, guys. Siyempre, kung mayroon kayong mga properties yan, guys, na kailangan nyo ng guide, we can talk, no? Let me help you. Tingnan ko kung anong pwede naming magawin based on our experience. Hindi pa naman talaga kami sobrang expert, but we... Pero kasi kahit paano na-feel mo yung resulta. Yes, na-feel mo result. And I have clients also that I can share. Even if wala akong experience, I have clients na na-observe ko na yun yung ginagawa nila. Diba? Yes. So, I hope we can talk, you can chat, kung ano yung mga options nyo, like, diba, na nangyayari ngayon, it's good to have options and more practicality. Okay? So, ano ko naman dito sa business natin or dito sa real estate, basic needs naman ito ng tao. So, imagine mo yung backlog ng housing natin, sobrang taas. So, supply and demand. Even pandemic, nung time na nagbentahan kami ng mga bahay, kala namin wala nang galawan sa property. But then again... Tsaka takot yung mga tao that time. Pero hindi pala. Yes. Naka-realize sila. Yes. And people right now are calling me and parang saying thank you na help natin sila na mag-decide. Kasi medyo ngayon guys, sobrang taas din yung mga materials. But yun nga, wala din tayong magagawa about that. Then, ito yung naisip namin, at least meron kayong idea paano nyo gawing ganito, setups, paano makakatulong, paano i-survive, magkaroon kayo ng budget, time where kayo ng income. Yes. Yeah. Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood.
I hope we can help you guys. You can contact us na my number, 0921-538-449 for details, no, and options. Sa panahon ngayon, maganda na may options. Yes. Maraming pong salamat sa inyong panonood. Again, do like and subscribe para ma-update kayo sa mga gagawin pa naming improvement dito. Ever baka makatulong din sa kanila na may mga non-performing assets sila na nakatambay lang. So, gawin natin siyang pagkakitaan. No? Sa ngayon, kailangan natin yan, guys. Maraming po salamat sa panonood. Muli ako nga pala si Kuya George at Ate Mitch, nagsasabing, dream home you deserve. people you trust.